Isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Welcome sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Ito ang programang maghatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Zone Facebook page, sa Radyo Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Dian Briones, ang kasama nyo tuwing Lunes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology or DOST. Ako naman si Lorraine Custodio, ang makakasama ninyo sa ating talakayan. Nandito kaming muli ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Bago po ang lahat ay nais po naming batiin ng isang makaagham na hapon ang kagalang-galang na Regional Director ng DOST Central Luzon, walang iba kundi si Dr. Julius Cesar VC Cat. At isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services ARD Belen, and ARD for Field Operations ARD Cell. At sa amin din pong mga Provincial Directors, pati na rin sa lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon. Binabati rin po namin ang buong DOST Central Luzon S&T Promotion and Communication Unit under the leadership of Miss Lady Malbisi Cat. So good afternoon po, PD Lades at sa buong SciComm team. Isang agham na ramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna ng kanilang Director 4 na si Dr. Junicio G. Alvindea. Pati na rin po ang buong Radio Agri team. So good afternoon po from DOST to PhilMec. Ayan. Nice din po naming batiin ang Access Network Cable TV na katuwang natin tuwing Lunes, pati na rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo po ay nakilala natin ang inobasyon na tumatalakay sa isang napakahalagang pangangailangan ng tao, ang tubig. Di ba, partner? Sinamahan din tayo ni Engineer Prima Joy F. Margarito at pinakita niya po sa atin ang inobasyong develop nila. Kasama po ang kanyang team mula sa DOST Industrial Technology Development Institute or DOST ITDI. Ito ay ang Safe Waters. Nakwento po ni Ma'am na itong Safe Waters na to ay nagsimula ito bilang isang disaster response kasi 'di ba kadalasan, partner, pag tinatamaan ng bagyo or like lindol yung isang area ay nawawalan ng access sa potable water yung mga residents dito. So alam natin lahat na napaka-prone pa naman po ng Pilipinas sa kalamidad at sakuna. Kaya naman na ito yung naisip nilang gawin na ano ba yung mga pangangailangan ng mga tao na nasalanta. So, syempre, ano pa nga ba? So, yung tubig talaga yung pinaka-important during those times, di ba, partner? Yes. Tama yan, partner. At ngayon, hindi na lang, sabi mo nga kanina, sa mga disaster-stricken areas, kasi Pilipinas prone sa mga disaster. Kundi ginagamit ito sa mga remote areas na rin, kung saan hindi rin ganun kadali yung access nila sa malinis na inuming tubig. Kasi although mayaman ang Pilipinas sa yamang tubig, hindi naman lahat pwedeng inumin or nako-consume for, as potable water. And yun yung sabi ni Ma'am, ang pinaka-memorable sa akin for our last episode ay pinagdadaanan ng Safe Waters yung tatlong major na process kung saan pinakauna dito yung chemical treatment, pangalawa yung kung saan may chemical na ilalagay, and then magkakaroon ng bababa lahat ng dumi. So i-filter niya, magsasama-sama dun yung dumi. And yung susunod na process ay yung filtration, and lastly yung gagamitan ng UV filtration naman. So alam mo, nakakaantig din talaga yung part na sabi ni Ma'am, kumbaga feeling nila, kumbaga sa kanila, ginagawa lang nila yung role nila, pero sa iba, kumbaga yung tubig, yung pagsisilbi nila ay buhay para sa ibang tao. So, ayun, kumbaga talagang magkakaroon ng deeper meaning yung ginagawa natin. Pag alam natin, yung pagtanggap ng mga tao at yung tulong sa tao ay talagang dun sa naaabot kung ano talaga yung pinakapangangailangan nila. Yes, hindi talaga mapapalitan yung feeling na gano'n, di ba? Totoo. Kaya, this week naman po ay ibang-iba naman yung magiging topic natin dahil
mula sa tubig, sa water filtration, ay mapupunta naman po tayo sa virtual reality. Alam mo, partner, sobrang curious talaga ako sa topic na to kasi napaka-interesting niya for me. Dati kasi nung bata ako, ewan ko, ito lang yung alam ko sa virtual reality. Nung bata ako, bumili ako dati nung yung mumurahing VR box siya. Tapos nanonood ako ng mga video ng roller coaster or yung mga Ferris wheel, nandun ka sa Ferris wheel. Tapos, pag isusuot mo yon, feeling mo nandun ka na din sa roller coaster. So, ayun yung parang limited na kaalaman ko sa virtual reality. Pero, syempre, itong featured technology natin ngayon ay much greater than that. At syempre, very much scientific. Dahil isa itong virtual reality software kung saan students would be able to take a closer look and interact with microscopic cells, or operate and conduct complicated experiments in a safe environment using a virtual chemistry laboratory. Ang astig pakinggan, di ba? And partner, parang nabasa ko meron ata sila ditong engineering concepts na tinatalakay. So, anong masasabi mo doon as an engineer? Ayan, abangan natin yan mamaya sa interview proper, no? Sa engineering concepts na yan. So siguro, partner, mahilig ka sa mga rides, no? Yes, partner. So, Pero di- hanggang virtual reality pa lang. So kaya naman, tara na't kilalanin natin ang mga kasama natin ngayon to enlighten us with this amazing innovation. So he is an accomplished electronics engineer and Vice President for Research, Development and Extension Services at Batangas State University since 2017. So almost a decade na pala si Sir as VP for Research, Development and Extension Services, no? Adado Banato Fellowship Scholar. He studied technopreneurship at University of California, Berkeley, gaining international exposure and advancing innovation programs at the university. So he has contributed to award-winning projects such as the Tactical Operative Amphibious Drive and Solar Isotropic Generator of Acoustic Wave, earning national and regional recognition. Wow. Under his leadership, the university expanded its research initiatives, secured funding from major agencies, strengthened intellectual property efforts, and established key innovation hubs, including a technology business incubator and the country's first Knowledge, Innovation, and Science Technology Park, designated as a Special Economic Zone in 2020 under the Philippine Economic Zone Authority or PEZA. So without further ado, sama-sama po nating i-welcome the VP for Research, Development, and Extension Services of Batangas State University, Engineer Albert Sondi Amante. Good afternoon, Hello. sir. Good afternoon Welcome po, Engineer. Isang makaagham na hapon or agham na ramdam Ayan. na hapon. Hello. Agam na ramdam na hapon din po sa inyo, Engineer. So, kumusta Hapon. po ang inyong araw so far? Ay, okay naman. Okay naman kami dito sa Batangas. Po. Batiin ko din si kaibigan natin, si RD Sikat. He might be listening. RD, magandang hapon sa iyo. Yes. Ayan. Wow. So, ikaw ba, partner, baka meron kang warm-up question kay sir? Sir, syempre narinig natin yung introduction natin kasi pero from your perspective, sir, pwede niyo po bang ipakilala yung sarili niyo? Yeah. So I'm Engineer Albertson Amante. You can call me Albert, no? I'm the Vice President for Research, Development, and Extension Services of the Batangas State University. We are the Philippines National Engineering University. So majority of what we are doing here in the university are being translated in the community and the industry. Not only in Batangas but also at the national level. One of which is this very exciting edutech platform that we have been developing since 2024, which is called Parallax. No? So it's an edutech platform that we envision to be utilized not only by the STEM, the engineering, higher education institutions, and even the industry. Wow. So with me, pati ko din yung mga kasamahan ko dito, si Sure po. Joash at saka si John Paul. They are our key technical developers ng system. Ayun. Good afternoon din po sa kanila. At sa inyo pong lahat dyan Yes po. sa Batangas State University. So sa dami po ng administrative roles nyo po as Vice President, paano nyo po na ma-manage na kayo rin po ay isang innovator sa laboratory aside po sa pagiging Vice President? Yeah, I believe that nagsimula naman tayo sa pagiging faculty member. Nag-start tayo as isang guro sa universidad. I myself is an electronics engineer.
I still, even up to now, handle some electronics engineering courses, no, within the university to help the department. Nagbago na lang yung aking focus because I'm now into research and development. But this is research and development na hindi lang natatapos sa publication. This is something that is pwedeng maramdaman ng mga tao. Sabi niyo mga agham na ramdam. Yes. We believe that to be able to provide impact to our community, the research output has to be translated very, very well. So sabi ko nga, the metrics of research and development, hindi dapat tumigil siya sa typical metrics ng publication. It must be translated into an innovation. Innovation has been the core of our programs here in the university. So that's why we have our Technology Business Incubator. That's why we have our KST Park. Kasi ang gusto naming ipakita na kahit yung mga faculty pala ay pwedeng makapag-contribute sa society, pwede ding umangat ang kanilang pamumuhay, no, at makapag-provide ng impact sa komunidad natin. So yeah. Ayun, wow, napakaganda nung sinabi ni Sir, no, na dapat hindi lang nag-e-end sa publication, kundi dapat maramdaman talaga nung target na magbe-benefit din sa research, yung impact niya. Yes. So, ayun po. Ayun na, para po sa mga live viewers po natin sa Facebook, kung may mga tanong po kayo para kay Sir, ay i-comment nyo lang po ito sa DOST-Central Luzon Facebook page live stream. Ayan. Sir, para po sa una nating question po, paano po yung naging transition nyo from traditional laboratory as an electronics engineer to virtual world po? And kumbaga, paano rin po nagsimula yung, ano po yung Parallax and paano po ito gumagana? Yeah. So Parallax is an edutech platform that we are currently developing here in the university. We started that with a grant from the UST TAPI. Of course, we would like to thank the UST TAPI for the support. So the initial development focuses on yung isang pain point na meron dito sa Pilipinas. No, kasi alam naman natin sa Pilipinas, sabihin natin na very scarce ang resources, especially sa education. There was an opportunity for us to conceptualize a product that can make use of existing or emerging technology, which is virtual reality, kasama din dyan augmented reality. So our platform is basically what we call mixed reality, combining both. Kasi ang pain point kasi, madaming mga konsepto na hindi ma-appreciate ng mga learners natin because, una, limited ang kanilang access sa laboratory. So naisip namin, why not make a virtual equivalent of laboratories? Kung gano'n ang gagawin natin, mas magiging accessible yung laboratory virtually. But although it is virtual, we make sure that it is still fun, no? Very engaging yung mga lessons, and at the same time, ay ma-achieve pa rin yung mga learning outcomes ng mga bata, no? So it's not simply a wearable na susuot mo at manonood ka. Definitely, you would be able to learn something, and we will ensure that relevant pa rin yung mga matututunan. So it's more of an augmentation of the lack of accessible actual laboratories. Kasi alam naman natin, ang mahal-mahal mag-setup ng physical lab. Say for example, chemistry, physics, more importantly, other mas advanced laboratories, like medical laboratories, mahirap yan. So all those modules, unti-unti piniprepare namin at in-develop namin dito sa university. Wow. Napansin ko lang, partner, no, parang similar din sa mga ibang na-feature natin dati, ay parang yung mga innovation na nade-develop ng guest natin, ay yung goal nila ay para yung isang, sabi nga ni Sir, yung isang parang concept na science ay na i-bring nila sa mga tao, parang mas nagiging accessible sa general public. Oo, sa masa. Yun naman talaga, di ba? Yung mission ng DOST ay yung agham na ramdam. Ayan. Kaya nung kanina ko sinasabi ni Sir, kailangan maramdaman nila yung impact nung ginagawa ng mga researches. Yes. Tapos, ayun nga. And
Sir, ito pong Parallax ay saan naman po nag-start yung idea para po sa Parallax? Saan po nanggaling yung idea nito? Kung familiar kayo sa parallax effect, no, meron kasing iba-ibang science effect, no? Parallax. Yung parallax is one of the effects na medyo malapit dun sa mixed Reality. reality at saka extended reality. So inadapt lang namin yon, and then we added ED, ibig sabihin that's for education, no? So that's a main program title, no, Parallax, and then a sub-product for that is Parallax 3D, no, where we develop modules, no. Aside from the module itself, yung mismong software, nag-integrating kami ng VR headsets, no? So we've been continuously evaluating yung mga existing na virtual reality glasses. Kasi hindi naman natin kailangang mag-develop ng bago kung meron namang existing. So what we developed actually is yung software side, no? But we also included some modules that would incorporate tactiles, no? Yung haptics, kumbaga, para hindi mo lang siya makikita, pwede mo rin siyang maramdaman. So that's another concept that we're developing. So sa ngayon, nakapag-develop na kami ng modules for chemistry, for biology, for physics, as well as for medicine, no? At saka meron din kami something na or use cases na ginagamit for the industry, no? Say for example, modules for the energy sector, semiconductor and electronics. So yun kasing mga use cases ay infinite no? Napakadaming use cases na pwedeng paggamitan nito, no? Especially if you would like to develop something that would really encourage learning, no? Or that would make learning more exciting. But at the same time, definitely matututo pa rin sila. And of course, being able to have access to this equipment, malaking bagay, no? Kumbaga sa ngayon yung solar system, pwedeng hindi mo lang siya mababasa sa libro. Pwede mo siyang ma-experience to be in an actual planet, no? So hindi lang natin makikita sa libro kung ano ba ibig sabihin ng cells. Pwedeng you can be inside an actual cell, no? And be able to identify ano ba yung mga parts ng cells. So that makes it more exciting for us. Yes. Parang na-excite ako sabi ni Sir sa solar system, di ba sikat na sikat pa naman ngayon yung Artemis, yes. Di ba? Tsaka yung sa cell, makikita mo yung mitochondria pag nakita mo yung cell. Powerhouse of the cell. So, aside po dun sa nabanggit niyo po, sir, na dahil nga mahal po ang karamihan ng equipment, no, at meron pang marami tayong mga kakilala na pumupunta abroad para lang maikandak yung research nila dahil limited yung equipment dito sa Pilipinas. So, aside po sa cost, dahil kumbaga pagpapatayo ng facility, yung laboratory ay mahal na. So, per equipment, syempre may kanya-kanyang corresponding prices pa. So, ano po yung pinakapangunahing layunin po ng invention po na Parallax? Yeah, bukod dun sa access, first and foremost is really access. We'd like to democratize the access to this edutech platform. Aside from that, if you're, let's say, in the industry, we would like to ensure that the learners are well prepared bago sila isabak sa actual na field, no? So imagine if you're hiring mga fresh graduates at ikaw ay nasa industry, the investment for fresh graduates, sabi sa survey, it will take at least 6 months to mga 2 years bago mo sila ma-train. Since sila ay mga fresh graduates pa lang din, why not do the initial training virtually? It will lessen the cost, at the same time, less yung harm, no? And ensure yung safety. Kasi hindi naman natin sila agad-agad papasabakin sa actual na operation ng machinery or planta. So why not do the simulation first? So imagine if the training, let's say for 3 months, gagawin ko siya sa virtually. Or ang orientation ko sa actual plant and facility would be virtually pa din. So
yung safety, yung fear, for example, noong employer na baka makasira itong mga gamit, itong bagong empleyado na ito, ay mababawasan. At the same time, talagang they'll still be able to learn without having the fear na, katulad nga natin, baka may masira na gamit, no? Or baka may masayang, let's say, na mga materials along the way. So yan, so that's another reason why we really are pushing this. At saka ayun po, no, yung bawat part niya pwede na ring maaral kasi makikita mo bawat parte niya. Hindi mo man Yeah. mahawakan ng po in reality talaga. Pero yun nakakatuwa po kasi halos lahat ng senses, parang majority ng senses natin magagamit kasi makikita mo. Tapos merong yung maririnig mo. Audio. Tapos sabi ni Sir, pwede mararamdaman mo rin ano, yung mismong virtual reality nga. Ang galing, nakakatuwa. And sir, curious po kami, paano naman po yung naging journey nung dine-develop niyo po itong Parallax? Siyempre, hindi naman po nag-start ito sa na ganito na agad. Paano po siya Challenges. yung mga pinagdaanan niyo po habang dine-develop po ito? The first technology na na-develop namin na related to this is actually during the pandemic. When we first developed Mr. Tour Guide. So Mr. Tour Guide is a mixed reality tourism tour guide, a tourism destination platform using mixed reality. The project was funded by DOST Fishered during the pandemic. So gusto nila yung konsepto namin, ang mga tao ayaw lumabas. So why not develop a tourism platform that will excite them to go out after the pandemic? So nagawa namin yon. Wow. We piloted that to 12 cultural heritage sites in Batangas. You could have imagined kung gaano ka-challenging yung pagkuha ng data. Kasi we had to go to the place, take 360-degree cameras of these sites, do the mapping and stitching. Of course, that is through a very, very able team na binuo namin. Then after that, yung mga konsepto na doon, there is an opportunity for us to develop another use case for the EduTech. And so, we applied for a grant from the UST TAPI at luckily na-approve naman siya. So, katulad din nun, mas advanced yung ginamit namin ngayon na techniques, no? At saka mga technologies, and we incorporated different we engage a lot of developers also along the way as we develop. Kasi hindi ko kaya mag-isa yan sa totoo lang kasi masyado tayong busy. So, swerte lang siguro natin kasi we found a very, very able team na have been cooperative and have been very diligent in doing the technology aspect of it with my direction, no? So after the grant from the UST, we still are developing it. In fact, we have scheduled meetings with some agencies kasi they found interest and who knows, baka ma-implement nila yan sa kanila. Pero overall talaga, the target market is really the STEM sector, higher education institutions, and in the future, yung mga industry partners natin. Wow. Ayun. Gaya nga nasabi ni Sir, no, na naging katuwang nila sa pag-develop nito yung DOST TAPI and DOST Fishered. So, sino-sino po yung iba nating naging partner in developing this innovation, Sir? And ano po yung naging main role ni DOST po para po sa pag-develop po ng technology or innovation po natin na Parallax? Yeah, in 2024, we had the opportunity also to present this at in Las Vegas, sa Consumer Electronics Show in Las Vegas. I remember RD Sikat was also there. Dinala natin yung dalawang products ng university, one of which is Parallax, sa Las Vegas, para ma-promote, no? Because we believe that this product is not only for the national beneficiary natin, pwede din itong itapat at a global level. Of course, the university supports this very, very much. We see this as a model of a spin-off that we've been hoping na makabuo dito sa university. So this will be one of our pilot products, no, sa university. And we thank the university for the continued support dito sa endeavor na ito. Talaga po, sabi niyo nga po kanina, hindi po siya magagawa ng mag-isa. So, salamat po sa mga naging partner ni Engineer
Albertson in developing this technology. For sure, maraming nakikinabang at marami pang mas makikinabang sa innovation or technology po na ito. Ayan, speaking of makikinabang po, bukod po sa students, sir, sino pa po yung maaaring mag-benefit po, magkinabang dito sa Parallax and sa paanong paraan po nila ito magagamit? Sa ngayon, nakikipag-usap kami hindi lamang sa mga academic institutions, kasi primarily since it is an edutech platform, we've been talking to high schools and even elementary schools for validating the technology. So far, naging maganda yung resulta. Pero ngayon, kumakausap din kami sa iba-ibang industry partners, no? Kasi nakikita nila yung value nito during the training. In fact, we've been talking to another higher education institutions kasi gusto nilang ma-adapt ito hopefully very very soon on their College of Medicine. Hindi ko muna sabihin kung ano yung institution, ano. And at the same time, some industry partners in the energy field, nagpapagawa sila sa amin ng mixed reality platform for training, no? Sa energy, no? Katulad ng sinabi ko kanina. And another partner also, we're very very positive na mangyayari yun, is also from Bulacan. Ano, there is a government agency in Bulacan will be going there for possible collaboration. Again, we position ourselves kasi as a mixed reality as a service. We can customize platform that makes use of augmented reality, virtual reality, to develop something. No? Who knows, baka si DUST Region 3 or Central Luzon would be interested also to develop something with us. No? Sure po yan, engineer. Siguro sa tingin ko po, pati sa field ng agricultural engineering, hopefully soon, no po, as an agricultural engineer, magamit din po siya kasi during the pandemic po, no, kami po noon ay hindi po nakapag-actual. Supposedly, maghawak kami ng traktor, ay magpapaandar kami ng traktora, ng combine harvester, ng transplanter, pero hindi po namin nagawa dahil nga pandemic and walang access na makapunta, hindi possible na makapunta kami or makandak ito face-to-face, kaya po instead of hindi po kami nakapag-practical in short. So, siguro kapag merong parallax dito sa sunod sa mga university natin, no, hindi na may hirapan na kahit ganun yung maging situation ay makakapag-adapt kasi nga meron tayong parallax for that. So, ayun po. Sa mga nakagamit na po ng innovation na ito, ano po yung mga naging feedback naman po nila? And for sure, sir, yung mga naging feedback po nila ay nakatulong po para sa pag-develop palalo or pag-improve po ng ating innovation. Yes, of course, we as much as possible listen to the validation activities that we oftentimes do, and majority naman, positive naman yung kanilang response. They would just like to, say for example, enhance the quality of the 3D assets that we're developing. And of course, yung better user interface. So kaya ngayon, meron kaming separate group who's working on user interface development as well as in the developing content for our online learning management system. Kasi may kasama din siya ngayon na online learning management system. So what sets us apart is that ours is web-based, no? So in any platform pwede siyang gamitin. Hindi kami nako-confine sa isang platform lang. Pwede mo siyang magamit din sa iba-ibang klase ng VR glasses, whatever is available. So yeah, so I think that's a competitive advantage of Parallax among other competitors. Oh, kasi tiningnan ko po sa site niyo, sir, and na-access siya actually sa site niya, pero hindi ko siya ma-access kasi nga wala naman ako yung VR glasses. So, baka pag nagkaroon ako ng gano'n, pwede ko siyang makita. And ito po, sir, so ito po Parallax, may mga awards or recognition na po ba itong natanggap? Or ayun nga, kanina po nabanggit nyo ay nakapag-present po kayo sa Las Vegas. May mga ibang instances pa po ba na ganito, sir? Sa university, of course, TAPI has awarded us as a recipient of their grants and being one of the teams who have completed the Technicom 2 projects, ano?
We're waiting for some intellectual property na lalabas very very soon, no? But yeah, we're just very very excited to scale this and make it accessible. So currently, we're reaching out also to DepEd. Kasi ang isang produkto ng DepEd, bago siya ma-endorse, so for example, ng ating government, ay kailangan siya dumaan sa mga pagsusuri. No? So currently, we're reaching out them para ma-evaluate nila completely, not only the user interface, but also the content. No? So in parallel, we're also establishing the commercialization phase with the university, developing a spin-off out of this Parallax project natin. Ayun. So, bukod po sa Parallax po, meron pa po ba kayong mga project or innovation na dinedevelop po na pwede nyo pong, or develop, na pwede nyo pong i-share sa ating mga kaagham? Yeah, of course, we also have some edutech platforms, yung TRIO, yung Tinkering Resource for Internet of Everything, that's being developed side by side with Parallax. Kung itong Parallax is virtual reality, yung TRIO naman is more on Internet of Everything, mga Industry 4.0 modules. Yun, pwede na din yun for scaling. No? We also have a couple of mga technologies for disaster risk reduction and management. No, nabanggit kanina yung Sigaw. We have installation of early warning system called Sigaw. Also in Tarlac, we installed in Region 3 in Tarlac. Pero majority, ang concentration kasi ng installation namin is here in Calabarzon, in Batangas, Batangas, Quezon, Cavite. And then nagulat kami, pati yung mga taga Tarlac, through DOST Region 3, napondohan din kami. I manage that portfolio also. Meron kaming isang grupo na nagmamanage that. And very, very soon we'll be installing 2 units in the National Capital Region. That's under CEST. I know you're very familiar with Yes, CEST. yes po. US CEST. Yeah. At the same time, we also have some agricultural technologies funded also by the UST, yung Atlantis, which is our platform for precision agriculture and smart farming, as well as yung mga solar irrigation system. So, yeah. So, those mostly ang mga technologies namin na develop. Of course, we have some, i-promote ko na din, kasi we have a platform here in the university called the KISS Park, Knowledge Innovation and Science Technology Park, where we support also mga startups, yung mga ventures, yung mga nagsisimulang mga negosyo na may science and technology, but even yung mga enterprises, no, na gusto mag-scale abroad, because the KISS Park is a special economic zone. So we invite also enterprises in Region 3. Baka interesado po kayo na mag-scale. Tulungan po namin kayong ma-register under PESA, yung Philippine Economic Zone Authority. So currently we have companies being incubated or being hosted here in the KSD Park. Nasa space siya ng AI, cybersecurity, as well as Internet of Things, no? And gaming, even gaming. Meron kaming mga locators in that space. So yeah. Ayun, napaka-varied ng Yes. mga innovations or researches nila, sir. Kasi from disaster, education, Internet of Things, Sa gaming din. at gaming din, no? Talagang magkakaiba sila, pero kumbaga nagagawan nila, sir, kumbaga na-address nila yung gap ng bawat problem na yun nga, yung mga related sa mga topic na yun. Yes, kasi iba-ibang sector siya, no, Mm-mm. partner. And si sir yung parang nag-head sa napakaraming project na yun. So, Nagli-lead, yes, oo, siya. nagli-lead. Wow. And sir, ito po, sa inyong team nyo po, ano po yung mga next na plans or hakbang nyo para sa future about sa Parallax po, and yung sa inyong team po in general? Kung pwede nyo lang pong i-share, sir, yung mga pwede nyo pong i-share. Yeah, we have a scheduled exhibit or demo ng technology namin dito sa National STEM Conference this coming May, no? So
we'll be bringing some of our edutech technologies there dun sa STEM conference natin. It will be held, I think, in University of the Philippines. So we're invited as one of the exhibitors para matry nila or ma-access, no, ang ating technologies. And hopefully, this will be out in the market very, very soon. No? So we would love to partner with different organizations, higher education institutions, secondary schools, and even mga elementary schools to try something, develop ng Pilipino, no? At kaya makipagsabayan sa ibang bansa. Yes, to be globally competitive, sabi nga nila. So, sa mga interesado pong suportahan ang inyong innovation, saan po sila pwedeng magtungo or sino po yung pwede po nilang kontakin, Engineer Albert? Yeah, I don't know if my staff actually gave the ask ko na lang si Joas or John Paul to put in the message box yung ating contact details. But please visit our university website, and of course our website also of Parallax. Joash, can you please so I can read it? And Ayan. So, para po sa ating mga viewers and listeners, pwede po tayong mag-visit po sa kanilang website. Tama ba, sir? Yes, Parallax.ph. And Ayan. sa Facebook page Parallax.ph. din po ng Batangas State University, pwede niyo rin po silang ma-reach through doon. Ayan. Para po sa viewers and listeners po natin, i-comment po namin mamaya yung sa links po ng website po regarding po sa Parallax. So, ayun. Partner. Ngayon ay magbabasa naman po tayo, sir, ng mga katanungan po. So, ayun po. Meron po tayong question po dito. And sabi po dito, Sir, sa engineering, napaka-critical ng accuracy and precision. So, paano po ninyo nasisigurado na ang mga simulation po sa Parallax, including po yung sa chemistry experiments and cell interactions na nabanggit niyo po kanina, ay sumusunod po sa actual, physical, and chemical laws, and hindi lang po siya basta, kumbaga, visual effect. Yes. Ayun. That's a very good question. When we develop a module, we usually would invite also subject matter expert, no? Kasi ako po, electronics engineer ako. Yung mga kasamahan ko dito ay mga developers ng 3D assets. So lagi po kami may kasama na subject matter expert. Kung ang subject po halimbawa ay patungkol sa chemistry, kasama po sa aming member ang isang chemist or ang isang chemical engineer kasi sila po ang may say po talaga kung tama po Yes. ba yung mga reactions na nangyayari virtually. Ganun din nung dinevelop namin yung Mr. Med. Yung Mr. Med is a sub-module of Parallax pero it's for medicine. Nung dinevelop namin yung Mr. Med, may kasama kaming mga doktor po doon, no? We developed, I think, around 3 modules, yung pwede kang magpaanak, yung pwede kang mag-insert ng catheter, and the like. So, again, kumukuha po kami lagi ng subject matter experts. Yes. Talagang naisip ko parang lahat ng field, no? Talagang pwedeng magamit at magiging beneficial sa kanila yung Parallax. Lalo na, halimbawa, yun nga, medicine field, sa mga, DVM students, sa ating mga future doctor, nurses, so napakarami nga. Pati kahit sa agriculture, sa fisheries, so talagang marami, halos lahat ng field ay magagamit or magiging malaking impact para sa mga, hindi lang sa students, sa mga researchers din, and hopefully sa mga industry, gaya nga nung kaninang sinasabi ni Sir na soon sa mga industry na. And, ayun. And partner, banggit ko lang, nakita ko nga sa website, di ba, nabanggit kanina ni Sir yung sa panganganak. Meron, nakita ko, ay dalawa actually yun. Yung for cesarean and for normal delivery. Yun, nakita ko siya dun sa website nila.
And eto po sir, may isa pa pong katanungan ay isa sa mga challenges sa ating mga engineering labs ay ang mahal na equipment at risk ng accidents. Paano po nakakatulong ang Parallax para ma-bridge ang gap na ito, lalo na para sa mga estudyanteng wala pang access sa high-end physical labs? Ayun nga. So, tama-tama yan kasi the Parallax itself responds to those two pain points, those two problems. Una, it can provide a much cheaper alternative, no? Para ma-access mo yung laboratories. So sa halip na mag-set up ka ng full laboratory, why not make it virtual, no? Kasi ang kailangan mo lang ay yung platform na Parallax, and then we'll continuously update the system depending dun sa need. Or pwedeng ang collaboration natin is co-development, no? When we co-develop something, we will develop the virtual space for you with the specs that you need, and then it will be all yours. Ano? But syempre, for maintenance, there is still subscription. The second is safety. Sabi nga natin, kasi you're working on a virtual space. Wala kang fear na baka mag-laboratory ako ng mag-chemistry laboratory ako, wala kang fear na mababasag ka ng beaker, mababasag ka ng mga flask, or baka matatapunan ka ng chemicals, because everything can be done virtually, no? So yeah, those are two important pain points sa educational system natin that we are really trying to address. So we see that that can be done actually using Parallax. Ayun, naalala ko tuloy na noong senior high school po ako, no, meron po kaming kaklase na, or batchmate na nakabasag ng, yun, medyo sikat na brand. Siyempre, pag ganitong brand, parang sasabihin nila, hala, nabasag niya yung, ang tawag dito, beaker yata yung nabasag ng batchmate namin. So, ayun, dahil kilalang brand yung nabasag, talagang walang umaamin, pinag-ambagan namin. So, kumbaga, medyo mabigat sa bulsa. Kasi, although kahit hindi namin kasalanan, talagang kailangan namin shoulderin. Kasi, yun nga, may kamahalan yung equipment na yon. And curious lang po ako sir, 'di ba? Parang nabanggit nga na parang na-minimize yung risk. Pero dito po sa Parallax, syempre dahil nga po isa po siyang simulation, ay pwede ka rin po bang makabasag doon or makatapon ng mga chemicals, ganun? Parang nare-reflect din po ba niya yun? Pwede. Pero wala kang fear na, ay, nakabasag ka talaga. Ano? So sa ngayon, depende sa need niyo. Pwede natin gawin babasagin yung virtual objects, or pwede natin gawin na hindi siya mababasag. Ano? Depende sa magiging setting natin. Ang mahalaga lang naman kasi ma-amaze yung ating mga learners. Ano? Maipalapit sa katotohanan yung pwedeng mangyari, let's say, na reaction kung yan ay chemicals. Posibleng mangyaring may pagsabog, pero dahil virtual siya, walang masasaktan. Walang mapapahamak. Kasi virtual nga yung activity natin. Yes. Nakakatuwa yung natanong mo nga, partner, no? Paano kapag may natapon or may nabasag? Tapos, kumbaga, syempre dahil yun nga, may natapon na basag, pwede na rin, dahil nga sa situation na yun, kumbaga, maa-alerto ka rin na kapag ganito yung nangyari, ano yung pwedeng gawin naman ng mga student. So, ayun. Ganda. So, another question po regarding naman po sa agricultural engineering application. So, meron ditong, nag-comment po na, siguro student po ito ng agricultural engineering. Curious daw po siya kung bilang isang student po ng agricultural engineering, gaya nga ng question ko rin kanina, nakikita niyo po ba yung Parallax na magkakaroon po ng module for farm machinery simulations or irrigation system designs para po sa aming field sa hinaharap? Correct. Actually, meron kaming existing modules, yung mga tractor operations, no? Hindi siya directly for farming, no, for agriculture, pero ngayon kasi that was a module that we did for training yung operation ng mga tractors, yung mga excavators, yung mga cranes. We do that. And very lang 'yon. Ganun din naman yung konsepto nung for farming. So sa halip na excavator or i-operate mo i-traktora, di ba? So Yes, yeah, those are use cases na readily pwede nating magawa. Tsaka ang daming possibilities po nung ating Correct. yes.
Kasi kumbaga hindi lang, ayun nga, unti-unti nag-expand and for sure, mas marami pa sa susunod na magiging curious at magiging interested ng mga field na kumbaga mag-engage sa innovation na ito at makakontribute sila sa development and syempre mag-benefit. Yun naman yung gusto natin. Mas gaya nga nung sabi ni Engineer Albert na mas magkaroon ng mas maraming makaka-access doon sa kanilang innovation. Ang kailangan namin ngayon talaga ay ang subject matter experts na magsasabi sa amin, ito yung possible application. Pwede ba natin gawin? Just like last time, meron lumapit sa amin, grupo ng mga criminology students are working on a research. Kasi ang lab kasi ng criminology, halimbawa, is for forensic. No? What if the situation is arson? No? May nagsunog. No? So, paano natin ma-iimbestigahan kung ano ba yung pinag-ugatan, let's say, na sunog. So, those type, again, that's just one example. Like what I said, ang limit lang natin is yung ating creativity at saka yung ating imagination when it comes to virtual reality and augmented reality. Yeah. Ayun, so Galing. hopefully, mas marami pang expert yung makakontribute din sa kailangan nila, Engineer Albert. And naisip ko lang, para siyang para siyang isang laro. 'Di ba may mga iba-iba yung ibang laro parang ganito siya. Pero syempre itong Parallax niya ay may natulungan sila ng experts. So, parang nare-reflect niya talaga yung reality and kung ano yung mangyayari talaga. So, hindi lang siya parang yung laro talaga na yung mga parang virtual na ganon. And ito po, sir, may tanong po ulit about naman po sa systems integration naman po. Bilang isang electronics engineer, ano po yung kinoconsider nyo na naging pinakamahirap na engineering challenge sa pag-integrate ng hardware or yung mga VR boxes daw po at software para maging seamless at walang lag ang experience ng mga students? That's a good question, no? Kasi we're developing haptics, no? Mga haptic labs, yun yung mekanismo para hindi mo lang siya makikita yung virtual assets, pwede mo din siyang mahawakan, no? At using that virtual labs, yung haptic labs na yan, it's as if almost real time na namin yung na nagagawa yung paghawak, no? So as much as possible, nami-minimize na namin yung delay, and that is being done through engineering design. We design our hardware also in such a way na compatible siya sa aming software. Ang kaibahan kasi dun sa ginagawa namin talaga is hindi ka kasi gumagamit ng mga what you call that, mga handheld devices. Ang mismong ginagamit mo ay yung mismong kamay, no? Hindi katulad nung iba na meron kang mga pointer and all na ginagamit. Sa amin talaga, you make use of your hands, no? So that's why we qualify also the VR glasses that we're working on. Part yan ng engineering problem to determine how to minimize the delays, no? At saka para maging intuitive, no? Intuitive yung experience sa virtual reality environment. Wow, talagang napakagaling ng innovation talaga na ito. So, ayan. So, meron pa ba tayong question dyan, partner? Ako po, curious po ako, sir. Di ba may iba-iba po kunyari yung pag-ooperate po ng machine and yung sa mga cells. Gaano po katagal yung inaabot siguro ng pag-develop po ng isang module, ganun, halimbawa po? That would depend on the requirement. For a complete setup, we can do something for a week. For a week. Pero kung gaano ka complex, for example, yung story na gusto yung mangyari, factor din, let's say, for example, yung quality ng virtual assets na gusto. Say, for example, ang gusto nung sa medicine field, gusto nila as much as possible realistic yung pagkakagawa ng virtual assets. So, we had to make our own assets talaga. So, ibig sabihin, yung mga texture na kailangan ng mga different organs, for example, na kailangan dapat close to reality. Doon lang naman yung part na yun nagtatagal kasi una, it will entail a lot of designers, no? Kasi imagine, kung gusto nila
yung heart mismo parang dumudugo-dugo pag hinawakan and all. So again, that's part of development. Pero some would simply want kahit yung mga assets that are readily integratable, no? Ibig sabihin those that are available online. So pwede din namin gawin 'yon. Pero as much as possible, we would like to put our twist doon sa develop namin na assets. It really boils down sa ano ang story na gusto mong makita, no? Say for example, it can be very very microscopic, no? Na ultimong yung kada damo, for example, ng virtual asset is nagsusway kapag may hangin. Pwede din yun. Or it can be as simple as macro na isang buong forest lang siya with the details. Mas madaling gawin yon, no? The more that you microscopically develop something, medyo mas mabigat ang system, mas mahirap gawin yon, mas matagal. No? So it will take time nga naman kung talagang gusto mong malapit na malapit dun sa reality yung Correct. gusto mong ma-achieve. Tsaka, ayun nga, depende rin po no, sa request nung nag-request nila kung ano yung gusto nilang maging output. Ayun. So, ayun po. Sige, bago po tayo mag-end po ng interview with Sir, may ipapakita lang po namin isang short AVP tungkol po sa Parallax. Just to summarize po kung ano yung mga na-discuss sa atin ni Sir. Introducing Parallax, an interactive and immersive simulation that enhances learning engagement. Parallax is an immersive learning platform that you can learn topics such as chemistry, biology, and engineering. Experience MR Med, which revolutionized medical training, transform medical education with our cutting-edge mixed reality platform. Complex concepts become more accessible through realistic virtual environments, allowing students to explore, experiment, and develop critical skills in a dynamic and engaging way. Practice procedures, study anatomy, and enhance clinical skills in immersive 3D environments. Ayun, talaga namang napakagaling ng innovation na ito. And nakikita ko, partner, na napaka-useful niya lalo na sa field ng medicine kung saan talagang microscopic yung talagang tinitingnan nila at dapat nilang aralin. And partner, na-excite na talaga ako kung saan pa yung magiging in the future, kung anong magiging itsura na nung Parallax and kung saan mga sectors na siya aabot, no? Oo. Kasi ngayon pa lang ang dami niya ng like branches of science na i-scope. So, what if in the future, dahil with the through Sir Albert Albert and his, yung napakagaling niyang team, saan pa kaya, ano pa kaya ang magiging future ng Parallax? So, ayun po. Thank you so much po sa ating guest for today, Engineer Albertson, na ang innovation po ay yung Parallax, an innovative virtual lab simulation for STEM education. Yun po, sir, baka po may mga babatiin po kayo or gustong i-promote or yung mga final, yung mga Shout out. shout out. Feel free Yeah, of po. course, I would like to greet and thank the administration of Batangas State University, our president, Dr. Tirso Ronquillo, and to our very able team at Parallax. We have Virgil Was, John Paul, and all the members of the team. Batiin ko din yung aking mag-iina, no? Kung pinapapanood kami, no? Saka yung wife, saka 3 kids. Hello. Ayun. Sir, thank you so much po ulit kasi alam po namin napaka-busy ng schedule nyo kasi as an innovator and vice president
ng Batangas State University for Research. Ayan. So, thank you so much po ulit, Engineer Albert, and sa buong team ng Parallax. Yes po. And sa Batangas State University po. Ayan, thank you so much po. Thank you very much. Salamat. Sige po. Isang makaagham na talakayan na naman po ang pinagsalusaluhan natin ngayong hapon, and maraming salamat po ulit kay Sir Albert, kay Engineer Albert po. And muli binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agri, at ng Access Network TV, at ng Batangas State University. Kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayong hapon. Ang mga kasama po nating nakinig at natuto tungkol po sa Parallax ay isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Ayan, makaagham. Huwag po nating kalimutang i-follow ang aming Facebook page, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube at TikTok para manatiling updated sa aming mga programs and activities. Pati na rin po ang aming Facebook pages ng mga PSTOs ng DOST Central Luzon, ang DOST Aurora, DOST Bataan, DOST Bulacan, DOST Nueva Ecija, DOST Tarlac, DOST Pampanga at DOST Zambales. So, paki-invite rin po ang inyong mga friends na mag-follow para manatili po silang updated sa mga serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. And nais po naming ipabatid din na maaari niyong balikan ang replay ng aming mga episodes sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec YouTube channel. At mapakikinggan niyo rin po yung aming mga episodes sa kanilang radyo tuwing weekends. Muli, maraming salamat sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako po muli si Dian Briones. At ako naman si Lorraine Custodio, ang nakasama ninyo ngayong hapon sa ating programa. Muli niyo po kaming subaybayan sa Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang maghahatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4.